Pilipinas ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, June 4 na agad. June 4, 2024. Hello po sa inyo June ngayon. 11 na, Ay, Sister 11 L. na ba? Sorry na. Umagang-umaga sabaw, di ba? Good morning po sa inyong lahat. June 11 pala. Pasensya na po, natutulog pa ang diwa ko. Wala kasi sila kay Mayor Deo Macalma. Kami po muna ang inyong makakasama dito sa programa. Sister L po, Elaine Apit. At ito po si Nicole Lopez. Diyos marhay na aga sa Indugabo sa mga kababayan ko dyan sa Albay, dyan sa Bicol, particular na dyan sa aking Barangay Bautista, Juvillar, Albay. Hello po sa inyong lahat. Nako partner, napakadaming issue ngayong umaga na ating tatalakayin dito sa ating programang Damdaming Bayan. Pero kahapon po ay Lunes at sinalubong tayo ng balita na isinusulong yung pagpapatugtog ng Bagong Pilipinas at yung at yung bagong pledge po na dapat na i-play o isagawa tuwing flag ceremony. So ang ating Damdaming Bayan question partner sa ating mga nanonood, nakikinig, kayo po ba ay pabor? Kayo ba ay pabor? Okay lang po ba sa inyo na ito po ay ating kantahin tuwing flag ceremony at i-recite ang bagong pledge? Ayan. Kasi dati ako yung panatang makabayan, di ba, partner? Tsaka yung lupang hinirang. Pero sandali lang po, Miss Veronica Torres, kasi sabi partner ng Presidential Communications Office, hindi naman daw aalisin. Hindi aalisin. Yung panatang makabayan. So, iaano lang siya, idadagdag. Oo, dagdag lang idadagdag lang siya, oo. Pero bago natin talakayin ng pang mga issue, of course, nandyan po yung kay dating Congressman Arnie Teves na siya pala ay pinalaya partner, pero at the same time siya ay pansamantala pa rin naka-hold doon dahil didinigin na yung kanyang extradition, yung pagpapadala dito sa Pilipinas, pero hindi pa po, ongoing pa po yan, hindi pa siya totally nakakalaya at siya ay hawak pa rin doon ng gobyerno ng Timor-Leste. At aside dyan, si Pangulong Rodrigo Duterte ay meron ding reaction dyan, partner. Ang Tatay Digong. Oo, syempre, alam naman natin na siya ay malapit na kaibigan ni Pastor Apollo Quiboloy. Ibang issue naman ito, ito ay yung sinasabi niya, bakit ganon? Sabi niya, ang dami-dami yung sinisilbing arrest warrant kay Pastor Apollo Quiboloy. Mamaya pag-uusapan din natin yan dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay sinervan po siya kahapon ng arrest warrant, pero bigo po siyang mahanap, matagpuan ng mga otoridad ng mga pulis diyan naman sa Davao. Babalikan natin yan. Pero partner, meron naman tayong binabantayang low pressure area at alamin natin ang update diyan sa LPA na sa ating linya ang pag-asa si Miss Veronica Torres. Miss Veronica, good morning po. Welcome po dito sa programang Damdaming Bayan, Elaine and Nicole. Miss Veronica. Wala pa siya. Sige, babalikan natin si Miss Veronica Torres ng Pag-asa para makakuha tayo, partner, ng update dyan sa LPA. Partner, napansin mo ba yung weather natin ngayon? Sa tuwing gabi, hindi na ganun kainit. Diba? Totoo yan. Hindi na yung tipong bago ka matulog, gusto ko munang maligo ulit.
Oo, yung hindi yung pagbangon mo, mukha ka nang may crime scene doon sa higaan. Uy, grabe naman sa crime scene. Kasi umukit na yung pawis mo dun eh. Nakahiga ka, tas bakat. Oo, wala nang problema yung soko doon eh. Hindi na kailangan latag na latag yung katawan doon sa higaan. Sobrang init eh, di ba? Natawa naman ako doon sa hindi na kailangan ng soko. Oh. Pero mainit din ang usapan, partner. Napag-uusapan natin ng word na mainit na babanggit natin. Itong Pogo Hub na ni-raid dyan sa may Porac, Pampanga, kung saan ilang uniforme na may disenyo at accessories ng People's Liberation Army, yun pong PLA, ang natagpuan dyan po sa ni-raid na Pogo site dyan sa may Porac, Pampanga. At yan ay hinihinala po kasi partner, pag tiningnan mo yung uniform, iba di ba? Ganyan na. Ako hindi pa ako totally nakakita ng uniform nila, yung PLA. Pero iba naman sa uniform ng ating mga uniform personnel dito. Pero sabi ng PAOK, tong Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito ay ongoing pa yung kanilang operasyon at naniniwala sila na ito ay isang transnational organized crime. At ito po ay of course nakakapangamba, partner. Kasi bakit may mga ganitong uniforme na nandyan sa loob? Yan po ay Pogo sites. Di ba yan? Online gaming yan eh. Bakit may ganyan? Tsaka Sister Elle, 10 hectares. 10 hektarya ito. Ang napasok pa lang nila 40 something buildings pa lang out of 6 buildings out of 40. Yun ang sinabi niya ng PAOK nung Sunday. At naniniwala sila na ginagamit po ito sa human trafficking. So grabe yung mga issue ng Pogo. Hindi pa nga natatapos, partner, yung sa Tarlac, yung sa Bamban, yung kay Mayor Alice Guo. Ito meron na mga bago. Kaya naman kasi mas malaki ito 10 hektarya ba naman Oo, diba? kasi yung dun sa Bamban Tarlac, ilang building nga yun, partner, kasi may tunnel yun yung sa Porac, di ba? So itong ay sa Bamban. So itong sa Porac, hindi natin alam kung may tunnel din ba ito? Kaya nga ongoing pa ang operasyon dyan ng ating mga otoridad. Yes, at alam nyo po ba dyan daw ginagawa yung mga scamming activities. Allegedly mayroon dyang mga scamming activities at iba pang mga criminal enterprises. Kabilang na dyan, partner, sex trafficking, torture at kidnapping. Diyan nga nakita, partner, yung scam farm. Diyan sa Pogo Hub na yun sa Porac. Kaya pala yung mga scammer doon gagaling madalas sa area na yun, di ba? May mga computer, yung mga nakita dan bukod diyan sa army uniform na yan. nakita. Yan pong hinihinalang, di nga hinihinala kasi yung design na po yan, PLA, People's Liberation Army po yung design ng uniforming yan. Kakaiba, may nakita kang uniforme ng sundalo ng China. Diba? Kaya nga mag-worry ka talaga. Gugulat ka Kasi ang iniimbestigahan lang naman dyan, of course, kung ito bang Pogo na to ay illegal. Dahil nga ay kadalasan po, legal na illegal sila, partner. So, ang nangyayari, yung iba may permit to operate, pinapayagan, galing sa SEC yung iba. Pero hindi natin alam, sa loob, mayroon pala silang ginagawang kabalbalan. May mga ginagawa silang hindi kanais-nais. Di ba nga may mga nakita nga dyan mga torture room? Yes. Di ba? Yung mga di nakakaabot ng kota. Yun yung isa sa mga... Ayan. Naalala mo yung sa Pasay, yung binabanggit ni Senator Risa Hontiveros na dito sa Pasay, yung Pogo na ni-raid nila dito, I think that was last year, nandun, partner, yung torture chamber. Diba? Yun yung binabanggit niya. Yun kumpirmado, yun nandito sa Pasay. So, partner, parang karakteristic ng Pogo, may torture chamber, may torture room. Malamang sa malamang kasi hindi mo na anong purpose nun? Sabi nga ni Senator Win Gatchalian kinikilabutan ako. Dahil nga dito yung ugat nga nitong Pogo, malalim na Ito, laki-laki nito. Di ba? Akala lang naman natin online gaming ang ginagawa. Ibang gaming po pala ang ginagawa. At ang masaklap ay nagagamit po yan sa mga hindi magandang activities na kung saan ang nabibiktima po ay mga kababayan din natin. Pero ang masaklap, partner, itong mga Chinese na ito na involved sa Pogo, yung mga illegal po ang binabanggit natin dito, kapwa nila Chinese ang binibiktima din nila.
At ang mga Pilipino ay nagiging instrumento para po maisagawa nila yung mga ganito. Kaya, no? Alamin nga natin muna, puntahan natin si Edniel dahil mayroon siyang report. Kaugnay ng binabanggit natin dyan sa Pogo na yan, yung natagpuan po nga PLA uniform, na design po ng PLA uniform, Chinese military uniforms na diskubre sa Pogo dyan sa Pampanga, hindi pa indikasyon ng invasion naman, partner. Kasi syempre may worry ang ating mga kababayan. And of course, banta din yan sa ating national security. Ang detalye, balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sister L at Nicole, kinumpirma sa DZRH ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga uniforme nga ng Chinese military na nadiskubre sa loob ng sinusuyod pa rin ngayong Pogo facility sa loob ng Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, 3 set ng uniformeng may markings ng People's Liberation Army ang nakita sa unang 17 gusaling na pasok na ng otoridad. Pero nagpapatuloy pa umano itong pagsiyasat ng PAOK dahil 29 na buildings pa ang hindi nila nai-inspeksyon sa 10 ektaryang compound na pag-aari ng Lucky South 99. Pinawi naman ng Armed Forces of the Philippines ang pangambang napasok na ng mga sundalong Chino ang Pilipinas sa pamamagitan nga ng mga Pogo. Sa mensahe sa DZRH News, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na maaring gamit lamang na props ang Chinese uniforms para sa mga online transactions na ginagawa nitong scam form. Patunay umano rito ang kakaunti lamang na bilang ng PLA uniforms na posibleng panloko lang umano at hindi nangangahulugan ng preparasyon para sa pagsalakay dito sa ating bansa. Sa hiwalay na pahayag, binanggit ni Yusek Cruz, maaari ng pagmula ng investigasyon itong markings na ito ng PLA na nakita sa mga uniforme, bagay na ikino-coordinate na umano ng AFP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Yun. Hindi daw indikasyon ng Hindi invasion indikasyon. yung mga army uniforms. Yes. Maraming salamat, RH52, Edniel Parosa. Alam mo, partner, marami sa ating mga kababayan ang nagre-react. Marami ang mga opinion tungkol dyan. Pero bago natin puntahan ang damdaming bayan ng ating mga viewers, listeners, at pag-usapan ng ilang pang mga issue, of course, meron pa po tayong mga balita at meron tayong mga makakapanaya maya-maya. Meron tayong update ngayong umaga, partner. Kumustahin natin ang Malacanang? Eto na nga si Deputy Prime Minister ng New Zealand bibisita sa Malacanang ngayong araw. Ibalita mo yan, RH14 na Miss Let Narciso. Miss Let. Nicole, Sister L, panauhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si New Zealand Deputy Prime Minister at Foreign Minister Winston Peters sa Malacanang mamayang hapon. Nasa Pilipinas si Peters para talakayin ang pagpapalakas ng bilateral relations at kooperasyon sa iba't ibang larangan. Una nang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na papasok ang Pilipinas sa Visiting Forces Agreement sa New Zealand. Bukod sa Defense Agreement, pakay rin ang pagbisita ni Peters ay may kinalaman sa kalakalan at pamumuhunan. Matatanda ang noong Abril ay bumisita na rin sa bansa si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kung saan pinag-usapan nila ni PBBM na repasuhin ang bilateral migrant worker agreements para sa recruitment ng overseas Filipino workers. Bago ang pagbisita ng New Zealand Deputy Prime Minister, pangungunahan muna ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting sa palasyo ngayong umaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Miss Let. Yes, Nicole? Ano pong schedule ngayon ng Pangulo? Mukhang busy dahil mag-Independence Day na bukas. Oo, so far ay yung schedule ngayong araw, yung ngayong umaga, yung sectoral meeting, wala pang binabanggit ang palasyo kung anong mga ahensya ang ka-meeting ni Presidente. At mamayang hapon nga ay bisita niya itong Deputy Prime Minister ng New Zealand. Ayun. Thank you, Miss Let. Balik sa inyo, Nicole at Sister L. Daming Bayan. Babalikan pa natin na partner, pero bago tayo mag-commercial break, sa mga gustong makabili ng murang mga produkto po na agricultural product, ang kadiwa ng Pangulo dyan po sa may, ay nandyan ngayon sa may Luneta Fountain area,
at may 98 na merchant ang DTI at bigas, Yun, no? gulay. Gusto ko to. Punta nga tayo doon kasi 8 to 5 naman, no? buuin mo na natin. 8 to 5 ang Department of Agriculture po, meron po diyang mga mabibili po tayo mga produkto sa mas murang halaga. Kaya po sa mga malapit dyan at kung kaya naman po ng oras, puntahan po natin para makabili tayo ng mga murang produkto at sariwa, partner. Ulitin lang natin, Sister El, bago tayo mag-commercial ha. Doon sa mga naghahanap ng murang bigas at gulay ng DTI at DA, nandyan sa Luneta Fountain area, kadiwa ng Pangulo sa Maynila. Hindi kayo maliligaw dyan. Nandyan lang po yun sa may Lunet. Pag nakita nyo yung fountain, nandun na yun. Diretso na rin Salamat, po. Diretso na rin po kayo mamasyal, di ba? Alam mo, dati gusto Holiday kong bukas, nagpupunta dyan sa Luneta. Kaso ngayon, hindi na. Ayoko na magpicture. Dahil Dun sa photobomber na building sa likod. Alam mo, nung tinatayo yan, bad trip yun college ako, nung tinatayo yan. At parang naalala ko dati, nag-black protest pa kami, nag-t-shirt pa kami. Kasi yung school, yung Adamson, yung building ng school, yung facade nun, wala, pangit na. Wala. Dati kasi pag graduation na ninyo, pipicture kayo dun sa building. Ang ganda ng facade Kaso ngayon, hindi na. anggulo mo na lang. Yung pababa. Hindi talaga kaya Kahit anong gawin mo, nakadungaw siya dun sa building ng school. So, ang pangit niya talaga tingnan. Kaya, i-AI mo na lang. Yan. Salamat sa AI. Salamat sa AI. But anyway, magbabalik po tayo dito sa ating programa Pilipinas ang Oras. 23 minutes na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cancer Center ng Makati Medical Center. Champion Supra Click. Parang may pumapasok dito sa akin. Ayan, hindi. Dalawa pala yung piniplay ko. Dapat chill-chill lang tayo, Bukas, partner, ay June 12, Independence Day. At ang tanong natin, talaga bang ang Pilipinas ay malaya? Sabay ganun malaya na. Hindi po ibig sabihin ng tanong ko na malaya na kayo ba ay bilang mga individual, bilang mga Pilipino, paano para sa'yo, ano ang kalayaan Kasi para partner, sa'yo? yung salitang kalayaan, masyado siyang malalim. Yes. Diba? Sabi, freedom is not absolute. Totoo. Diba? Pero bilang isang individual, ano ba para sa'yo ang totoong kalayaan? Yes. Kasi magkakaiba tayo ng definasyon ng kalayaan Kasi minsan malaya ka, but of course you have your limitations. Kaya nga hindi siya absolute. Walang absolute freedom. Wala pong gano'n. Parang sa media lang po yan, bilang mga mamamahayag. Isa-segue ko na yung kay Val Gonzales kahapon. Hindi, bilang mga mamamahayag, tayo ay malayang magbalita, but of course we know our limitations. Pero sabi nga nila, sa pagbabalita po ng katotohanan, ang kaakibat po niyan ay yung kaligtasan, and of course mayroon pong risk ang buhay ng mga mamamahayag. Pero wag naman po nating sasaktan, kasi yung kahapong nangyari kay Val Gonzales, but of course ang aksyon naman na dyan ang LTFRB, ang Philippine National Police, at umano din ng suporta po ang ating kasamahan na si Val Gonzales mula po sa iba't ibang mga grupo ng mga mamamahayag po dito sa ating bansa. Ito pong pinapakita natin ngayon na Facebook Live, courtesy ng grupong Manibela. Sila po mismo ay nag-live po niyan. Makikita nyo po dyan sa live na yan kung paano pinalibutan si Val Gonzales ng kanilang mga kasamahan. At maririnig mo din doon sa sigaw ng kanilang kasama na balik sa hanay. So kung ikaw ay pinapabalik sa hanay, partner, anong ibig sabihin nun? Ikaw ay umalis kung nasaan kayo. Dahil ayun, pinalibutan nila si Val. Dahil during po nangyari ang insidente na yan kahapon, si Val Gonzales po ay live na nagre-report sa ating programang Damdaming Bayan. Nangyari po yung pagsuntok kay Val sa kanyang tagiliran ng 2 beses kahapon habang nagre-report po
siya dito sa ating programa. Bagamat hindi po ganoon kalinaw yung audio kahapon, naririnig natin nung sinasabi ni Val na sinusuntok ako. Pardon sa mga kabubukas ng radyo, ay walang konteksto dito sa nangyari kahapon. Yes. Ang sabi ni Val, siya ay nagre-report sa sitwasyon ng traffic dahil ang sabi ng MMDA umabot na lang hanggang Commonwealth at saka siya biglang kinuyog nitong mga miyembro ng Manibela. Yes, so siya po ay nagbabalita dyan. Kung hindi po ninyo nagustuhan yung sinabi ng reporter, hindi po yung justification para manakit po kayo. Siya po ay nagbabalita lang naman. Wala naman po sigurong masama kung magbalita ng katotoo. Ay kung totoo namang nakakaharang na po kayo dyan sa kalsada, hindi ba ang tawag doon totoong perwisyo, partner? Totoo naman kung ikaw ay nakabalandra dyan at dumadaan po lahat ng sasakyan at ang mga commuter po ay naaabala na, ano po ba ang pinaka-term na hindi po kayo masasaktan? Sige nga. Ayun. Wala, 'di ba? Anong sasabihin niya? Masikip ang daloy ng traffic. O ganun po ba ang gusto ninyo? Ang dami-daming naabala dyan kahapon. Nako. But anyway, yan naman po ay ina-actionan na, no? At ipinauubayan na natin sa mga kinauukulan ng magiging aksyon. And of course, sa ating kasamahan na si Val Gonzales. Pero partner, kahit hindi Pasko, ang DZRH ay laging namimigay ng cash dahil sa ating malakas promo. Nandyan ngayon sa Sherwin sa Maypira Street sa Tondo, Manila at may nanalo na. Pag walang Sherwin, walang cash. Ay, ninong yan eh. Kung walang cash, walang Sherwin. Mangingi tayo mamaya pagbalik. Oo nga, pagbalik. Baka ka. 1,000 lang. Sabay ganun. Namburaon pa. Pero Kuya Het, ikaw muna bago natin puntahan si Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lang po, Pasko na. Kami lang po nila kaya, no? Dito lang po sa Damdaming Bayan, may pa-countdown partner. Talaga? Oo, syempre, tayo lang ang nagka-countdown ng Christmas kahit malayo pa ang Christmas. Excited Pero June na, June, July, August, September, ilang buwan na lang, bare months na. Oo nga. Diba? Oo. Kaya may dumudungaw na, June pa lang. Nakaganito. Puntahan na natin si Sherwin Alfaro dahil meron na nanalo sa ating Malakas promo, Sherwin! Yes, Sister El at Nicole, dito yan sa bahagi ng Velasquez Street. Sa may, ang likod dito, yung Bangko Say dito yan sa may Tondo. Maynila kung saan ito yung tahanan ng Lakbayaw Festival ng Tondo na kasali din sa Aliwan Fiesta 2024. Uy. Wow. Yan, mapapanood yung Grand Parade, yung mga tag-isa ng mga pinakamagagaling na mga street dancer sa araw ng Sabado, June 29, dyan sa Aliw Theater Stage sa CCP Complex kung saan ay gagawin nga yung Aliwan Fiesta Grand Parade at kasama doon yung mga taga-Tondo dyan sa Aliwan Fiesta. Kaya naman June 26, 27 at June 27, 28 and 29 magtungo na kayo sa CCT Complex para makialiwan fiesta kasama rin ng Lakbayo Festival ng Tondo. Pero dito sa Tondo, ito malakas ang naka-tune in sa radyo. Itong bahay na to, ayun, tignan mo yung radyo nila. Ay nasa... Ay, wow! Nakasabit. Umalingaw-ngaw, Sherwin. Nagbe-feedback pa tayo, Oo. Totoo, naka-tune in sa leader. Tatay, pangalan niyo po? Alexander de la Cruz po. Si Tatay Alexander. Alexander de la Cruz ng Tondo. Kayo rin po matagal pa ng taga-Tondo. Opo, dito na po pinanganak. Anong hanap buhay niyo po? Driver po, bago sa Divisoria po. Baka suntukin niyo po ako. Hindi po. Nakatakot tuloy ako. Pero baka suntukin ako sa pagiliran. Hindi yan. Hindi yan. Si Tatay ay malatang mabait. Tatay, matagal na po ba kayo nanonood, nakikinig sa DZRH? Matagal na po.
Aba naman. Tatay, ilang taon na po ba kayo? Kay Tia Deli. Aba? Aba? Ano ba? Tagal na nga. Apo, Oo. Aba. Tatay, ilang taon na kayo? 70 po. 70. Batang-bata ata. Bata Si pa. tatay. Mhm. Mukhang 45 lang eh. Para si tatay hindi to na-stress. Ano bang minamaneho niya dating ruta? Bago sa Divisoria lang po. Bago sa Divisoria, dito lang din. Dito rin po. Oo, at kayo naman, anong reaksyon nyo doon sa nangyari doon sa reporter namin kahapon kay Val Gonzales? Hindi po tama yung ginawa nila. Opo, matagal na po ang driver hindi po sumasami sa mga ganyan-ganyan. Hindi po maganda yung ginawa nila yun. Nakakalungkot na yung nagdadala ng balita siya nasasaktan doon sa mga incident. Siya na nagdadala ng balita, gandang balita, tapos sasaktan pa. Hindi po tama yung ginagawa nila. Ayun dahil hindi po tama yung ginawa nila, kayo po super na nagmamahal sa DZRH, mahal na mahal din po namin kayo. Dahil mahal na mahal nyo. Sino pong announcer paborito yung pakinggan tuwing umaga? Si umaga po, una po, Disporto, saka si Alma. Sila kay Deo. Leo Calma. Sila kay Deo Macalma. Ayun. Deo Macalma. Sila kay Deo Macalma. Dahil paborito mo sila kay Deo Macalma, kasama niya si Nicole at si Sister El. Eto, meron kang 1,000 pesos. Congratulations, Tatay Alexander. Bukod dyan, lais po nila kayo na kayo'y mahalagihay. Kailangan kayo uminom ng vitamin. Ayan, bigyan ng vitamin yan. Opo, ito ang vitamin E. Ayun! Emperador! Yan meron ka ng vitamin E at syempre may katerne yan, malamig din. Pang-chaser naman ito. Oo. Vitamin RC, salamat po. Salamat din po sa inyo. Hindi yan, may kulang pa yan, Sherwin. Oo. Bigay mo na. Papapugiin pa natin si tatay dahil mukha lang siyang 69 years old. Ito lalo ka, may nisis po. Andito po ang nisis. Apo. Oo. Tama nga ito. Gusto nyo pang gumapo pa si tatay. Yes, po. Ay, hello po, Mami. Pag-agwapohin po namin, Mami. Pag-agwapohin natin si tatay. Bigyan natin ng DZRH t-shirt. Salamat po. At syempre, meron. Gusto mo bang sumaya, Mami? Yes, ma. Gusto mong sumaya? Opo. Oo, eto pasasaya naman namin kay Mami dahil bibigyan din natin si Daddy ng grocery bag mula sa DZRH. Yun. Tuwan-tuwa si tatay. Bagong graduate ng mga apo. Kasi tatlong graduate dito sa bahay. Graduate dito sa bahay na to. Apo, dalawa po. Aba, congratulations. Panganay sa pangatlo. Sino po? Ano pangalan? Dixie Ann Bautista po. Sa cum laude. Magna cum laude. Wow, congratulations po. Sa legal management. Diretso na siya ng law. Wow. Grabe, ang galing naman. Ang galing. Tapos isa pa nga po, graduate din ngayon. Senior high school, ano pangalan? Jasper Bautista po. Si Jasper Bautista. Okay, mamaya, ayan mga apo sige. tatay. Aba. Okay. Talaga? Okay. Mag-aaral sa abroad. Okay, Sherwin. Congratulations. Salamat Congrats po. At maraming salamat din po sa inyo dahil sa inyong patuloy na pagtutok sa DZRH. Lagi pong number 1 ang DZRH. Kaya naman, maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Tumutok lang sa DZRH. Baka kailang sa sunod na winan natin sa DZRH. Mas malakas promo. Ice number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat kay Tata Alexander. Congratulations. And kay Sherwin Alfaro. Diretsuhin na natin, partner, dahil ang ating makakausap. Ito po ay tungkol dito sa inihaing panukalang batas ni Senator Win Gatchalian, yung magbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang electronic gadgets tuwing oras ng klase. At para hingian ng reaksyon, ating makakausap na sa linya si Sir Benjo Basas, ang National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, good morning. Sister El and Nicole po. Good morning po. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood po.
Sir Benjo, what's your initial reaction dito po sa panukala? Ito pong batas na isinusulong ni Senator Win Gatchalian. Yun pong nagbabawal sa electronic gadgets at cellphone sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Ito po ay tuwing may klase. Bagamat ito po ay panukala, ano pong inyong reaksyon? Well, tama lang naman po ito. Kailangan naman po talaga na ma-regulate natin itong mga bagay po na ito. Pero we're not into idea of banning it totally. Kailangan po ay regulation kasi meron din namang function yung mga cellphones, smartphones lalo na sa pag-aaral kahit pa dito po sa atin sa basic education. Sir Benjo, kayo po bilang isang guro, paano nyo po nasasaway yung inyong mga estudyante na kung nagkakaroon man ng overuse ng gadget sa gitna ng klase? Well, we have just to impose the policy. We have an existing rule po sa Department of Education. Nagbabawal yung paggamit ng mga cellphones. At kailangan po nating sundin yan. But case-to-case basis, yes, gaya na sinabi ko, kaya hindi kami okay sa total ban. Ang mas okay kami doon sa ito ay i-regulate. Opo, kasi Sir Benjo, tama po kayo, ang binabanggit nyo nga po. Lalo na po ngayon sa panahon ngayon, hindi na po uso ngayon yung mga kartolina, yung Manila mga paper. Manila paper. 'Di ba po? Parang halos lahat ngayon ay online na din. Yes po. Kaya po, actually, ang problema namin ng mga teacher po natin, wala na nga tayong mga libro. Kahit po yung mga modules, walang print out na modules na ibinibigay ang ating Department of Education. Kami yung nagpiprint po ng mga yan. Kaya po, sa totoong buhay, medyo hirap din kami. So, with the use of smartphones or cellphones po, ay nababawasan yung aming preparation, yung necessary preparation. Pero Sir Benjo, sa palagay nyo, naapektuhan ba yung kanilang performance sa klase with the presence of gadgets ngayon compared noon na papel-papel lang, kartolina, ganyan? Well, tignan natin kasi ito sa dalawang pagtingin. Ngayon, mas madali. Yung magbasa, research, maghanap ng mga materials, unlike before, talagang pupunta ka sa library. Kung nandun yung ating framework, mas madali. Pero kung yung framework natin ay turuan yung bata ng disiplina, ng sipag, ng hard work, mas nandun tayo sa traditional. Pero pareho natin itong i-value. Dapat dahil pareho itong mahalaga doon sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Siyempre, yung binabanggit po natin kanina na marami po tayong mga materials na pwedeng kuhanin sa online. Ang laki rin ang tulong nito sa mga teachers at sa mga bata. Lalo na po, yung DepEd, binanggit ko na, yung DepEd po, naging independent po tayo dun sa mga downloadable materials po. Kaya kapag hindi po tayo, kung yung bata walang laptop, mas madali na cellphone ang gagamitin niya. Mas mura kasi yung cellphone, tapos portable and everything. So sa totoong buhay, siguro kailangan pa natin ng mas malalim pa na pag-aaral kung saan mas may advantage sa paggamit ba ng cellphone o yung total na pagbabawal dito. Kasi ulitin ko, kami ay naniniwala doon sa rasyonal na sinasabi ni Senator Gatchalian in particular na itong overuse ng technology ay talagang pwedeng maka-apekto doon sa learning ng ating mga bata. In fact, even sa discipline. But then, ang isa pa po, sinasabi namin, mas kailangan natin i-regulate because we have an existing DepEd regulation on this po. Mukhang kailangan natin itong pagtuunan ng pansin and we do not see the need for another legislation for this purpose po. Opo. So Sir Benjo, kayo po ay okay po sa inyo as long as maayos po yung siguro yung IRR nito and mare-regulate po kung paano po i-implement itong Electronic Gadget Free Schools Act. Pardon, ma'am?
Sorry? So para po sa inyo ay okay po sa inyo itong sinusulong na batas ni Senator Win Gatchalian na Electronic Gadget Free Schools Act as long as po na yung implementation po nito ay magiging maayos, and of course yung IRR po nito pagka mayroon mare-regulate po siya, hindi yung total ban talaga. Yes ma'am, no? Ang kailangan naman natin lang ay regulation. Mhm. So Sir Benjo, sa iba naman pong samantalahin ko na po. Short lang po ito. Ano po ang inyong komento dun po sa bagong utos ng Pangulo na yung bagong Pilipinas Hymn at bagong Pilipinas Pledge na i-recite po sa mga flag raising ceremony? Well, naglabas po kami ng statement regarding that. So, sa tingin namin, ito ay impractical, no? Dahil kakain ito ng oras, no? Ng mahabang oras sa flag raising ceremonies, no? Tuwing Monday. At hindi ito kailangan, no? This is unnecessary. And sa tingin namin, hindi na kailangan pang ituloy ito. So kayo at po... hindi makakapagturo, no, ng nationalism and patriotism, no? Dahil hindi sa ganitong paraan itinuturo ang nationalism at patriotism. So kayo po ay hindi pabor na kumbaga yung oras po ninyo makukonsume pa. Sir Benjo, last na lang reaction nyo po doon sa pinirmahang, of course ito po ay para sa ating mga guro at alam ko po ay kahit papaano malaking tulong, pero on your end po, ito pong pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na additional na 10,000 pesos na allowance sa ating mga mga public teachers. Well, nagpapasalamat po kami dyan, no? In fact, we were witness, no, to the signing, the actual ceremonial signing last Monday po, last week, no, sa Malacanang. At tutuwa naman po kami dahil isa ito sa mga batas na matagal na rin namang isinusulong, no, ng aming hanay, at ngayon ay nagkaroon na po ito ng patuparan. Bagamat of course, no, yung 10,000 para sa isang buong taon ay kulang, no? But this is a good move, no, initially, no. This is something, no, that our teachers deserve po. Sir Benjo, last na isang katanungan. Balik lang ako dun sa bagong Pilipinas Hymn at yung bagong Pilipinas Pledge. Sabi niyo po hindi naman ito natuturo ang nasyonalismo. Kayo po bilang isang guro, paano po ba para sa ating mga kababayan, paano po ba na ituturo sa mga mag-aaral ang nationalism? Mahirap pong ituro yan sa totoong buhay, no? At wala tayong textbook module, no, para ituro, no, ang ating ang nasyonalismo. Kahit values. Pero ang pinakamabisa po na paraan nito, no, ay ipakita ito ng mga namumuno sa ating bayan, no, ipakita ng lalong-lalo na ng mga tataas na opisyal ng ating pamahalaan, no, nagumpalang sila sa karapatang pantao, no, na idealang nila ang rule of law, no, ang isulong ang social justice, no, ang katarungang panlipunan, no, tuwag sila magnakaw at ipakita nila sa mga bata na ang paglilingkod ay hindi para sa pagyaman, ano. Yun po yung mga pinakamabibisang para ituro ang nationalism, no. At if we want to simplify it, of course, no, meron din naman, ano, hinahin namin, no, yung gobyerno ni President Marcos, no, na ibalik, no, yung tuturo Philippine History sa high school kasi inalis po yan under K-12 program. Thank you. Inalis po pala yun, Sir Benjo, yung Philippine History? Opo, ma'am. Inalis po yun, ma'am. Mahigit isang dekada na po nakakaraan. Kaya po isinusulong po namin na ibalik. Alright. Sir Benjo, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you po. Daming bayan. Si Teacher, ayan, si Sir Benjo Basas po ang National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. So sila partner ay against doon sa, hindi na daw kailangan para sa kanila. Itong bagong Pilipinas Hymn and of course yung bagong Pilipinas Pledge. Kasi tama naman si Sir Benjo Di mo naman kasi na ituturo ng literal sa mga bata kasi ang nationalism is purely values ang ituturo mo sa bata. Ano yan yun habang bata pa dapat siguro sa bahay. Sa bahay nga, 'di ba? Kasi tinuturuan ka ng ano diyan ng magandang asal. Yes, GMRC. Ang GMRC po ay nagsisimula din sa bahay. Hindi lang naman po 'yan sa eskwelahan lang nakukuha. Ang mga magulang ay responsibilidad nila kung paano tuturuan ng magandang pag-uugali ang kanilang mga anak. Parang sinasabi ni Sir Benjo, in terms of nationalism, more on actions than words. Yun. And actually, you cannot teach them by saying those words na eto ganito ganyan. Yun ang point ng Teachers Dignity Coalition. Nakukuha ko yung kanyang punto doon sa bakit wag na lang turuan na lang natin. Okay. But anyway, marami pa tayong pag-uusapang mga balita issue dito sa ating programa, sa ating pong pagbabalik. Pilipinas ang oras 8:51.
daming bayan. Give you my name if you wanted to. Key to my heart if you wanted to. Tayo po ay nagbabalik sa programang Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Sister L po, Elaine Apit. Ito naman po si Nicole Lopez. Partner, kanina tinanong natin yung ating mga viewers and the listeners. Oy. Pero alam mo, bago natin napuntahan yung ating katanungan kung sila ba ay pabor, ano ang kanilang reaksyon dito sa pagkanta ng Bagong Pilipinas Hymn tuwing flag ceremony at yung Bagong Pilipinas Pledge. Bago natin puntahan yan, mayroong reaksyon si Johenso D sa ating YouTube channel. Aba, ang sabi niya dito sa usapan ng okay, sabi niya ang pagdidisiplina daw ng magulang ang kailangan, hindi kung ano-anong ban ang ipatutupad nyo. Pag walang kwenta ang magulang, walang patutuhungan daw ang ano. Grabe yung kanyang pero yan po ay kanyang damdaming bayan. Kasi napag-usapan natin yung GMRC partner kanina. Kaya nga eh. Sabi dito, ano ba ang purpose? Bakit ban ang cellphone? Ang problema dahil ban sa loob ng schoolroom, lalo itong overused sa labas. Hindi kasi ang sabi ng Senator Win Gatchalian, nakakaapekto sa performance ng mag-aaral sa klase yung overuse ng cellphone. Kasi kung mapapansin mo partner, doon sa ating mga kababayan, alam ko madalas kayong mag-browse ng cellphone. Halos hindi na natin mabitiwan yung mga cellphone natin. Yung iba nga kahit nasa CR nagse-cellphone. Tapos ang tagal-tagal maligo, akala mo naliligo, nagse-cellphone pala. So, makikita mo yung mga bagets ngayon, nagti-TikTok sila habang nasa klase. Akala ka ba naliligo? Hindi. Kasi yung connection. Hindi, I mean, dahil hindi mabitiwan yung cellphone. 'Di ba? Pag nagba-browse ka, makikita mo yan samut-sari. Pero ang nagtataka ako, maraming mga estudyante yung nagti-TikTok habang nasa klase. So, bakit ganoon? Bakit pinapayagan? Ako siguro para sa akin ang reaction ko dito. Payag ako na ipagbawal during class hours yung cellphone, pero kung kailangan ang cellphone, hindi payagan natin gumamit, lalo na kung yung klase ay importanteng gumamit ng gadget like computer, kasi may mga school, 'di ba, may computer laboratory pa nga ang mga school 'di ba? So may mga kailangan po yun, lalo na ang technology natin nag-e-evolve So, kaya nga sinasabi ni Sir Benjo kanina, dati nga pupunta ka pa ng library, although ngayon nasa kamay mo na ang buong mundo, 'di ba? Dahil nga isang click mo lang, makikita mo lahat ng impormasyon. Yes, oo. Kaya siguro okay lang, pero tama nga, i-regulate yan lang yung pagpapatupad. Just in case lang naman, ito po ay maaprubahan. Dahil ito po ay panukala pa lang naman. Yes. Yan po ito pong panukalang ito, yung Electronic Gadget Free Schools Act. So, kapag yan po ay naipatupad, magfo-focus po yan doon sa pagbabawal. Kindergarten lang pala partner hanggang senior high school sa public at private. Oo, kasi kung college, alam mo yung mga college, mga matitigas ang mukha niyan. Uy, grabe ka naman. Parang gusto mo sa sarili mo. Ang tigas po kasi na mukha ako nung college ako. Guilty! Uy, guilty pero hindi ako. nung college kasi hindi yung minsan kailangan mo mag-research on the spot. Yung mga kasi kailangan mong mabilisang makita. Hindi kasi yung mahanap yung hindi detalye. kasi kapag ikay nasa kolehiyo, in preparation na yan for job hunting. Yes. So natural, hindi mo na rin makokontrol yan pag mga kolehiyo. Mga gurang na yung mga mahirap na rendahan, sabi nga nila. Kasi ginugroom mo na sila for real world situations. Yes, No, I mean, we're in the real world. Pero pagka lumabas na ng eskwelahan, dapat bukas yung mata, bukas yung isipan sa kung ano ba talaga yung nangyayari sa paligid. Pero happy 123rd araw ng lalawigan dyan po sa Rizal. At dahil dyan, holiday ang buong probinsya ng Rizal partner. Kaya naman sa mga taga Rizal, happy holiday po sa inyo. Wala pala silang mga pasok today. Uy, sarap. Bukas wala rin pasok. Ay, oo June nga, 12. Independence. Sila lang yun. At ngayon alam mo ba ngayon ay International Day of Play? June 11. May ganun pala, oo. Talaga? So maglaro tayo dito. Maglaro tayo ng cards paglabas natin. Uy, bawal yun. Ay, hindi sa yung hindi yung Uno cards. Yung Uno cards. Meron po ditong nagagambling. Hindi. Ano po yun? Uno. Oo, Uno. Kami po kasi kapag wala na po kami sa trabaho,
Noon pa yun, yung mga bata-bata pa po kami. Ay, baka sabihin Kahit, naglalaro tayo. hindi noon yun. Kahit yung online, yung sa cellphone, di ba pinapatos natin yung online Uno? Oo, kasi laro po yun yung Uno. Tsaka yung Jenga. Alam mo ba yung Jenga? Nagje-Jenga ka ba? Oo naman. Maganda yung laruin Tas sa maraming tao, tapos sisigaw ka. Alam mo, naisip ko lang kapag nawala yung gadget, syempre sa mga, dati yung mga schools, di ba yung talagang laruan na actual, yung mga board games. Yes, yun yung talagang masaya. Yun yung Diba? tsaka chess. Ayan. Chess. Naglalaro ka ng chess. Oo, Scrabble. Yun, ganyan. Yun yung mga Games of the pampatalino. Generals, ganyan. Mind game. Yun Pampatalino yun Yun yung kagandahan kung wala kang gadget sa klase. Yes, Lalo na kung PE nyo, kung yun ang mga laro nyo. Yung mga laro nyo, ganun, di ba? Sports. Para active yung mga bagets. Hindi yung naka-break na kaganito. Oh. Tapos yung iba partner, batang-bata pa, nakasalamin na. Diba? Kasi tutok sa gadgets. Pero kami naman po pansin nyo po si Nicole, may salamin. Ako po naka-contact lenses lang ngayon, kaya nakakadaya ako, no? Pero hindi naman po ito dahil sa pag-gadget. Sa pagbabasa ng libro. Talaga ba? Ay, hindi totoo. Nakakasira po pala ng mata yung pagbabasa ng libro sa madilim. Oy, ako guilty ako dyan. Ginagawa ko yan dati. Ginagawa ko rin yan. Tapos nakaganon ka pa. Baluktot ka na. Kasalanan ng Hunger Games yan kaya nabulag yun. Harry Potter. Ay, Hunger Games ka. Sa akin naman mga Mary Higgins tsaka si Nicholas Sparks na mga novel niya. O yung nai-imagine mo na yung character mo nandun. Kasalanan itong mga author na ito kaya nagsalamin na tayo. Oy, grabe ka naman. Magaganda yung mga story nila. Kaya nga maganda, kaya nagkasalamin na tayo. Bakit po namin yan binabanggit? Kasi sa mga bagets ngayon, siguro po bawasan yung gadgets. More on dun sila sa mga bagay na mas magiging ma-enhance yung knowledge. Mas maganda yun yung marami tayong makukuha knowledge. Kasi pag too much gadget, kung ano-ano yung makikita ng mga anak, mahirap na po yun. Lalo na kapag sila ay na-expose dun sa mga information na hindi naman po dapat. Tsaka mali din, at tsaka mahirap din kasi ngayon, alam mo naman, Sister El, diba, may mga misinformed, may mga, diba, sa online, di mo alam kung tama yung nababasa. Misinformation, disinformation, fake news, samot-sari na po yan. Pero partner, puntahan muna natin si RH19, June Dimakutak, lumabas muna tayo sa ating himpilan, dahil mayroon palang isang lady prosecutor ang pinatay matapos pagbabarilin habang nasa loob ng kanyang sasakyan dyan sa may Digos City sa Davao del Sur. Detalye balita mo, RH19. June Dimakutak. June. Yes, Sir L. Nicole, patay ang isang lady prosecutor matapos tambangan ng lone gunman habang papasok sa kanyang bahay ang biktima, lulan ng minamaneho nitong pick-up truck sa barangay Playa Digos City, Davao del Sur. Sa talaan ng Digos Police Office, ang biktima ay kinilalang si Eleanor Juan Cos de la Peña, 54 years old, na nagtamo ng ilang tama ng bala sa ulo. Nasa gate na ng kanyang bahay ang biktima ng lapitan ng gunman kahapon ng hapon, pasado alas 5, at pinaputukan ng makailang beses ang biktima. Mabilis namang tumakas ng gunman sa kanya sa motorsiklo. At ngayong umaga, Nicole and Sister L, agarang naaresto ang suspect gunman. Nakilala ito sa magitan ng CCTV footage sa crime scene at sa magitan din ng pahayag ng anak ng biktima. Ganun din itong statements ng iba pang witnesses. Ang inaresto na suspect ay ang mismong kapatid ng biktima na isang Arnel Galot de la Peña, 56 years old. Kasalukuyang sinasa ilalim sa interogasyon ng suspect sa Digos City Police Station at patuloy na inalam sa kung anong motibo nito upang paslangin ang sarili niyang kapatid na isang prosecutor. Yan ang ating patuloy ng mga updates mula sa Kononahan sa Pilipinas. RH ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Ayun, Sister Ilal, hindi naman pala kalayuan yung relasyon ng biktima doon sa kaanak niya pa pala ito. Nakakatakot yung mga ganito. At ang update, kanina lang na aresto, Sister Ella. Yes. Ito naman, sa kaugnay nga po na balita, walang kwentang pagpatay kay Assistant Provincial Prosecutor Eleanor P. de la Peña ng Office of the Provincial Prosecutor Davao Occidental, kinondi na naman ng DOJ. Ibalita mo yan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Nicola Elaine na kinondi na ng Department of Justice walang kwentang pagpasnak kay Assistant Provincial Prosecutor Eleanor de la Peña ng Office of the Provincial Prosecutor Davao Occidental. Lubos na lalungkot ang DOJ sa kalunos-lunos na pagkamatay ni De La Peña na binaril sa Digos City.
Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla, walang lugar sa lipunan para sa mga ganitong barbaric na gawain, lubos na kasuklam-suklam at masamang paglalabag sa pangunahing aspeto ng sangkatuan at buhay. Sa ngalan niya ng kagawaran at mga tanggapan ito, partikular ang National Prosecution Service, ang kanilang lubos na pakikiramay sa pamilya ni Prosecutor De La Peña. Ayon kay Remulla, na inatasan niya na ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng parallel investigation sa walang awang pagpastang na ito at gumawa ng agarang aksyon para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga nakatuon sa pagtaguyod ng panuntunan sa batas at pagsusulong ng hustisya sa ating lupain. Si Assistant Prosecutor De La Peña ay inambos kahapon sa mataong lugar sa Barangay Aplaya sa Digo City pasado alas 5 ng hapon Lunes ng tabangan ito ng mga suspect. Para sa kauna-una sa Pilipinas ni Rich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat RH29 na Boy Gonzales. Grabe naman yung iba ang init ng ulo ng mga tao ngayon, partner. Tsaka yung mga ganyan, hindi naman kung kayo po ay may problema o kung may hindi pagkakaunawaan, may galit sa isang tao, bakit hindi nyo na lang po ipagdasal? Diba? Bakit kailangan pumatay ka ng kapwa mo? Bakit kailangan ilagay mo yung bata sa kamay mo, diba? Sana po maging makatao po tayo. Never po naging tama ang kumitil ng buhay ng kapwa mo. Kaya naman chill lang. Parang medyo nabibigatan ako sa balitang yan, partner. Pero alam mo dito, mayroon ditong komento tungkol dun sa pinag-uusapan natin na paggamit ng cellphone. Ito nga sinusulong ni Senator Win Gatchalian. Sabi dito ni Wilfredo Zipagan, regulated use ng cellphone sa paaralan at dapat ganun din ang gagawin ng mga magulang, pang follow up na lang ang cellphones. Diba? Tama naman. Tama nga yung binabanggit natin kanina, i-regulate. Wag yung total ban dahil nasa na po tayo, age na po tayo ng digital. Hindi na natin maiaalis yan. Wala na po tayo dun sa analog era. At sabi dito, alam nyo, pag isang bata disiplinado sa labas, mas disiplinado yan sa school, sa loob daw ng room. Kaya dapat disiplinado tayo katulad ni Edmar Estabillo. Shout out, nandiyan ba yan sa arigato. Ano ba yung good morning sa Japan? Yun, arigato. Hindi, arigato, thank you. Thank you pala yan. Konnichiwa. Konnichiwa. Ayan, hello kay Sir Edmar Estabillo. Nakikinig sa atin ngayon, shout out po sa mga taga Japan. Ayan, sa mga kababayan natin OFW na dyan sa Japan. Gusto natin maging disiplinado, tularan natin si Edmar Estabillo. Ikaw talaga naisingit mo talaga yan, na-segue mo. Pero sa ating mga viewers, listeners, mayroon bang comment niya sa ating Facebook live partner? Hindi ko ma-refresh yung akin. Ito si George Aquino, sabi niya, noong elementary kami, kabisado namin lupang hinirang panatang makabayan at ang preamble, and I'm 61 years old. Talaga, yung preamble, minimemorize din nila yun. Ohayo gozaimasu. Pag konnichiwa, ano yung konnichiwa? Ano ba yun? Goodbye yata yun? Ano ba? Kuya, hindi kami Japanese, pero thank you so much yung pag-correct we're stand corrected by Het Del Moro. Maraming salamat. Diyos mabalos sa imo. Maayong buntag sa inyong tanan. Ayan, gusto ko Bisaya, Bicolana, diba? Maganda. Kami po ay Pilipino. Kami po ay Bisacol. Bisaya, Bicol. Diba yun? Tama, diba? Tama combination ko. Bicolano. I work for the Philippines. Talaga? Hindi, yun ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Pero ang sabi dito okay lang daw sana kung kaising-iksi lang ng panunumpa sa watawat yung bagong Pilipinas Pledge at him. Sabi ni Christian Gonzales. Ayun. Sabi naman ni Dith Kaskayan, hindi na po need idagdag yan kasi lupang hinirang na nga lang hindi pa makabisado ng karamihan. Real talk po yan. Uy, talaga? Hindi ba kabisado? Hindi ba? Grabe naman.
Hindi ba nila nakakabisado yung Oy, pambansang may, awit ng Pilipinas? May isang official nga tayo Ang title daw ng ating Bayang pambansang awit ay Magiliw. Bayang Magiliw. Naalala Uy, ko kung sino yan. Sir, grabe ha. Official ka ng gobyerno. Baka nakalimutan hindi mo niya, alam. partner, ba kailangan niya ng konting reminder. Nako. Pero, grabe naman yun. Diba? Matagal, laging controversial din yan dati. Ba't kayo diba? sinasabi ni Sir Benjo, yung nationalism may papakita ng mga nasa gobyerno sa mga bata. Bilang tayo po ay bilang mga public servant ay dapat lang din na sa atin nagmumula yung magandang ehemplo. Dahil yung mga kabataan habang lumalaki po yan, lumalaki sila sa ating society na tayo po ang nakikita, tayo ang napapanood, kayo po ang nakikita, ang inyo po bilang kayo po ay mga public servant. Paano yan? Title nga lang ng pambansang awit Bayang Magiliw. Pambira. Sabi dito ni Buro, ang kanyang username. Ano? Dapat pati mga empleyado sa gobyerno, ibawal mag-cellphone sa oras ng trabaho. Aba, ito, may punto to, may punto. Pati nga dapat senador at congressman, nagsasalita yung kasama nila, sila naman busy kapipindot. Kabastusan yon. I agree with you, sir. I agree with you. Hindi, naalala ko si Mayor Albi Benitez ng so, Bacolod. Pinasyonggal niya yung mga TV. Yes, pinatanggal yung mga TV sa kanila pong opisina. Tanggal ni Mayor. Dahil baka mamaya nagni-Netflix. Magandang umaga, Mayor. Good morning po, Mayor Albi. Pero may punto itong ating viewer dito sa ating YouTube channel. Ang mga, napansin ko yan, one time nag-renew ako ng nagse-cellphone. Buti hindi nasampulan ni Sister L yung ganyan. Ay, ako naman mabait. Talaga. Parang pagkasabi ko mabait mo, gusto mo malaglag sa upuan, Hindi tayo naman hindi naman tayo ganun ka pumuna. Pero syempre, sana po i-moderate yung use of cellphone. Hindi kasi natin alam baka importante yun Hindi natin sila ma-judge, baka mamaya pamilya, importante. Pero siguro, i-moderate naman yung paggamit. Kasi yung iba, yung cellphone, tapos nagtatrabaho. Baka po mamaya magkamali kayo. Pero alam mo, Sister L, di ko napapangalanan may napuntahan akong City Hall, mahina yung signal doon sa ilang mga department. Ayun naman, Globe tsaka Smart, baka naman pakitulungan. Hindi, ibig ko sabihin, mahina yung signal. Mahina yung signal, iba medyo mahina yung wifi. Hindi ko alam kung sinadyang hinaan yung wifi. Para hindi makapag-wifi yung actually, nga, Dami pa yung Globe at Smart. Hindi kasi sila naglalagay sila ng Peco sites ba tawag? Pico cells. Yung kahapon yung binabanggit sa atin ng Globe para naman daw mas mapaganda yung serbisyo ng mga nasa gobyerno. Siguro yung mga computers. Pwede yun para mapabilis ang process. Pero yung sa mga tao nyo po, yung personal, pwede. Hinaan na lang konti. Napansin ko lang para maaburido, ayoko na mag-cellphone. Mga dalawang City Hall yata yun. May mga portion na mahina yung signal, mahina yung wifi. Iniisip ko, di kaya sinadya yun para magtrabaho yung mga tao. Pwede rin, di ba? Pero Ohio gozaimasu daw. Gozaimasu, good morning daw. Sabi ni Ma'am Teresa Arce. Ang dami-dami pala nating OFWs na nakatutok dito sa atin, partner, At naka-tune in din si... Salamat po sa libreng lecture. Buhay po kayo. Salamat po sa pag-correct sa amin, Kasi hindi kami tinuturuan ni Edmar Estabilio dito, Kayo na lang po, Ay, shoutout natin si Roy Aleja na nanonood sa atin dyan sa USA sa Florida. Aba, sabi niya, I listen to Bagong Pilipinas Sim. Very positive po ang mga lyrics. Okay lang po itong kantahin after Lupang Hinirang. Ito nga, sabi ni Richard Haridoza, cellphone, binawal na sa PNP during tour of duty. Oo, kasi di ba? Naalala ko yun. Bawal naman talaga na yan sa kanila. Lalo na yung, di ba yung sinasabi natin na laging nga natin napupuna. Nasa checkpoint, naka-cellphone si sir. Aba, paano na yan kung mamaya may nakalusot na dyan sa inyo, di ba, partner? Tsaka yung mga nagbabantay ng ating security, lalo na sa mga pantalan, sa mga terminal, nagsi-cellphone. Ang problema kasi, Sister L, naka-slout na kaganito pa. Kaya nga, kung titinan mo kasi yung ng cellphone, siya, handy, syempre, gawak mo sa isang kamay, dito lahat. So, meron siyang factor na addicting talaga, na talagang hindi mo mabibitawan. Yes. Pero partner, napag-uusapan natin yung mga ganyang bagay. Ito pa ang isang issue na mainit ngayon, kaya hinahunting din natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sana na makausap natin tungkol dito i-follow up natin yung tungkol doon sa pasahero ng jeep na pinababa dahil medyo siya ay overweight. Dahil siya ay medyo malaman, pilit na pinababa po ito, nag-trending nga po ito sa social media. Yan po ay halimbawa natin na isang uri po ng
diskriminasyon. Oo. Yan po ay diskriminasyon. At maliban po dyan, marami pa rin po ang nangyayari sa atin, mga sexual harassment, pamabastos sa mga pampublikong sasakyan. At gusto sana natin malaman sa LTFRB, ano ba yung mga hakbang na ginagawa ng LTFRB para ito pong yung mga ganitong kaso, katulad ng catcalling, pambabastos, panghihipo sa pampublikong sasakyan. Yan po ay madalas na inirereklamo ng ating mga kababayan, lalo na po ng ating mga commuter. Pero alam mo, Sister El, para dun sa ibang mga pasahero na nakikinig sa atin ngayong umaga, nakachamba ako, may nakasakay ako sa jeep. Malaki si ate, pero ang nagulat yung driver dahil ang binayad niya ay pang 2 tao. Ngayon, sabi niya, dalawa na lang po kuya ang ibayad ko. Kasi nga malaki siya. Kasi medyo... pero yun, walang kasalanan si Manong doon. Nagulat pa nga siya. Talagang nagkusas siya. Oo, nagkusa si ate. Na dalawa. Nakakachamba akong ganun. Yung ganun. Pero 'di ba parang medyo hindi kasi natin partner, marami tayong kakilala nagigay ng weight dahil meron silang health conditions. Hindi naman nila yung ginusto yung Hindi, tsaka ito seryoso to, partner. Yung lalo na yung mga nagte-take ng medicines na may steroids. Ay, totoo ka dyan. Nakakataba kasi yung steroids. Medyo lolobo ka po talaga dyan. Mahirapan ka magpabawas ng timbang o magpapayat. Dahil nga doon sa steroids. So, huwag natin i-judge yung ibang tao dahil hindi natin alam kasi yung mga gamot may mga side effects. May side effects. Diba? Hindi natin alam. So, siguro po ang lagi nating iisipin kapag nakakita tayo ng ganyan, baka mayroon siyang hindi may health problems o yung iba po kasi talaga sadyang tabain. Sadyang mabilis lumaki. Yung konting kain lang, mabilis mag-gain ng weight. Hindi po kasalanan ang mag-gain ka ng weight. Kaya huwag tayong mag-discriminate. Ang problema kasi ngayon, sister, dahil meron ng social media, mahirap nang gumawa ng ganyan dahil tsaka mali din yung magba-body shame ka. Mali po yun, Pero kung kayo ay close friend naman at sanay kayo mag-asaran, I think walang problema doon. As long as kayo po ay nagkakaintindihan na yung batuhan niyo ay biro lang po. Pero kung sa public niyo at hindi niyo naman kakilala, body shame po ninyo, ibang usapan po yun. Mali po yun. Talaga. Maling-mali po yun. At yan po ay paglabag sa Safe Spaces Act o yung pong bawal bastos. Di ba, partner? May batas na tayo dyan. Bawal bastos law. At yan po ay pwede kayong maparusahan ng gender-based sexual harassment, katulad po ng mula sa catcalling hanggang sa sexual jokes. So yan po, mag-isip-isip. Kasi may iba tayong kababayan na hindi rin maalam sa health concerns, lalo na yung mga ganyan, yung mga matataba. Yes. Kasi mayroon hindi seryoso ito may mga side effect ba minsan yung sobrang pagkain dahil nga epekto nga ng gamot or any other matter pa. Ito sabi nga ni Ronel Bellarmino, mabagal ang metabolism. Yes, may mga ganyan. Kahit normal ka di ba? Kahit wala ka namang sakit kung ganun yung katawan kung mo. ang tagal diba? ng yung tumutunaw ng pagkain. Kung mabagal medyo magigain ka talaga ng weight. Pag-uusapan pa natin yan, partner, hinahanting nga din natin si Asek Clavano, Miko Clavano. Hingi sana tayo ng update tungkol doon naman kay former Congressman Arnie Teves. Yan po sa ating pagbabalik Pilipinas, ang oras 18 minutes makalipas ang 9:00. Ang oras ay hatid sa inyo ng Damdamin Bayan. Tayo po ay nagbabalik dito sa programang Damdaming Bayan. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Sa mga naghahanap po kay Lakay, naglalaba po siya. Naglalaba pa rin sila kay. Yung paglalaban nila kay parang wala. Parang isang barangay nilalaban. Parang wala na yata sa araw yung paglalaban nila. Kaya akala ko mga Biyernes, Sabado ang paglalaba kasi syempre holiday bukas Ay, oo nga, holiday syempre, nga pala may time bukas. para tumuyo. Tapos mamamasyal ka sa hapon kasi Independence Day bukas. Parang wala ka ng labada bukas. Diba? Gusto ko yung pala decision tayo sa buhay niya. Pero ratsadahin muna natin ang mga report partners sa ating mga reporters. Si Secretary Galvez, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kinatawan ng Pilipinas sa Peace Summit sa Switzerland. Detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. ang ipadadala ng Pilipinas sa Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Ayon sa Presidential Communications Office, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Galvez bilang kinatawan ng bansa sa Global Peace Summit ngayong June 15 hanggang 16.
Matatandaan kinumpirma ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na makikibahagi ang Pilipinas sa Peace Summit nang bumisita ito sa bansa noong nakaraang linggo. Binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng pakikiisa sa Global Summit ng mga bansa sa Southeast Asia sa gitna na rin ng parehong hamong pangseguridad na kinakaharap ng mga ito. Layo ng gaganaping Global Peace Summit na isulong ang mapayapang pagresolba ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lieutenant Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Samantala, Senator Nancy Binay pumalag sa akusasyon ni Senate President Chis Escudero na OA ang budget ng new Senate building. Ibalita mo yan, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond, magkano ba ang budget ng bagong Senate building? Nicole at Elaine, ang original budget ay 8.9 billion pesos. Wow. Ngunit ngayon ay umakyat niya sa 13 billion at kung makukumpleto ito ay aabutin ng 23 billion Uy, pesos. ang laki Pero ang ito ay hindi biglaan. Pauna pa lang yun. Ang nangyari dito ay meron dun sa original plan na 8.9 billion ay merong multi-year project na o additional fund na nangyayari kaya hindi biglaan para umabot ito ng 23 billion pesos. Dahil dito ay pumalag itong si Senador Nancy Binay doon sa statement ni ngayon ay Senate President Francis Chis Escudero na OA ang budget nito na abutin ng 23 billion pesos. Ang ayon dito kay Senator Nancy Binay na siyang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts na nangasiwa sa pagtatayo ng proyekto ay mas inuna ni Escudero na nakinig sa tinawag niyang mga marites at mga bubuyog na bubulong-bulong sa halip na siya ay kausapin bago man lang siya nag-issue ng anumang statement hinggil sa pagtatayo ng new Senate building na matatagpuan dyan sa Taguig City. Ayon kay Binay, naghihintay siya na siya ay ipatawag o kaya ay kausapin pero hindi man lang nagkaroon ng panahon itong si Escudero para siya ay makausap at bigla na lang nag-issue ng statement na OA o sobra-sobra ang budget na inilaan para sa nasabing Senate building. Si Binay, matatandaan, ay bahagi ng lumang liderato ng Senado sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri na napalitan kamakailan lang at ang ipinalit sa Committee on Accounts ay si Senador Alan Peter Cayetano. Nagpaliwanag si Binay na hindi totoo na walang parking ang nasabing building dahil meron siyang tatlong 3-level basement parking na gagamitin ng mga senador, mga staff at ganoon din ang mga bibisita sa bagong Senate building. Una nito ay inihayag ni Escudero kahapon sa flag raising ceremony ng Senado na suspendido ang construction ng nasabing building pati ang pagbabayad sa mga kontratista na gumagawa ng new Senate building na matatagpuan sa Taguig City. Ayon na git naman ni Binay, kung madidelay ang kanilang paglilipat ay madodoble ang gastos dahil patuloy silang uupa sa GSIS na binabayaran nila ng almost 100 million pesos a year bilang upa sa kanilang ginagamit ngayon na building ng Senado dyan sa malapit sa CCT Complex sa Pasay City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH28 la kay Raymond Dadpaas. Update naman tayo sa Kamara, 2025 budget ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ayun pong BFAR, namimiligro dahil may mga pagkukulang daw po sa mga suporta sa mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Ma'am Nicole, mabubusisi ng husto ang budget sa susunod na taon
ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kapag sumalang na sa budget deliberation ng Kamara. Kwelesyon ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Kunghun ang umunoy pagkabigo ng BIFAR na magkaloob ng sapat na bangka at upang masuporta sa mga mangisda sa West Philippine Sea. Ito ay sa dumaraming reklamo ng fishing community hinggil sa kakaunting tulong na natatanggap nila mula sa BIFAR kumpara sa aktual na pangailangan para mapanatili ang kadalang kabuhayan. Ayon kay Kunghun, mahalagang maaksyonan ng mga kakulangan sa suporta sa mga mangisda at mabigyan ng pinakaangkop na resources para may taguyod ang pambansang interes sa pinag-aagawang teritoryo. Dahil dito nagbanta si Kunghun, kailangan busisiin at pag-aralan ang pag-realign o paglilipat sa pondo ng BIFAR sa paparating na budget season para sa 2025. Sa pamagitan nito, anya, masisiguro na bawat piso sa inalaang budget ay mapupunta sa pangailangan ng mga mangingisda. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Samantala, para dun sa mga gustong maging seaman, merong job fair dyan sa Pasay City. Balita mo yan, RH27, Noche Kakas. Noche. Nicole at Elaine, libo-libong seafarers ang dumagsa ngayon dito sa may SMX Convention Center sa lungsod ng Pasay. Ito yung mga kababayan natin na Nicole at Elaine na naghahanap ng trabaho bilang seaman at nandito napakaraming mga exhibitors na dumagsa rin nakiisa dito sa Expo Maritime Philippines Cruise Travel Tourism and Maritime Careers of Convention 2024 na inorganisa ni Miss Rachel Lopez ang President and CEO ng Worldwide Maritime Operations Center dito sa Mall of Asia. Karamihan mga dumagsa dito ay yung mga walang mga galing pa ng Central Luzon na fresh graduate at yung iba naman may experience pero wala silang mahanap na trabaho na bilang isang seaman ay kaya ito na yung pagkakataon nila na makahanap ng trabaho dahil napakaraming mga growing management dito lalo na yung manning agency sa Metro Manila. Dumating rin dito si Senator Cynthia Villar at nag-abot din ng mensahe itong si Senator Francis Tolentino dito sa Expo Maritime Philippines. Mula sa nanan sa Pilipinas sa DCRH, ako si Nodji Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH27 Noche Kakas o shout out kay Jason Baldemoro. Salamat po sa inyo. Hello kay Jennifer Pabustan. Sabi niya, unahin muna daw partner ang ituro ang history para lalong kilalanin turo history lalo na kilalanin mga bayani natin bago pa ang bagong Pilipinas. Kasi nalala mo sister yung isang game show, ito yung nag-viral, nag-trending na tumatak sa mga tao, yung Majoha sa loob yan ng ng reality show sa loob ng isang bahay. Yung Gombursa. Ang tatlong paring martir. Si Mariano Gomez, si Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang sabi niya po ay Majoha. Ay, naku dapat talaga malaki yan. Kailan yung matagal na yata nangyari? Parang 3 years ago. Tsaka pagbabanoorin mo yung portion talagang makapakamot ka sa ulo. Hindi, tsaka seryoso yung mga contestant. Pero kasi ang problema dito, yung itong mga kasali dito, sa loob ng PBB house. Di ba? Totoo lang. Natatawa tayo. Nagulat ako, sabi ko, ano yun, hindi niya alam. Bakit hindi niya, ayaw ko mag-judge, pero bakit hindi niya alam? Di ba, actually, grade 1 ka pa lang, alam mo na yun. Grade 1 ka pa lang, alam mo na yun. Natatawa tayo, pero kasi yun ang realidad tuloy ng kabataan yun. Matatawa ka na, partner, matatawa ka at the same time, maiinis ka. Di ba? Sabi ni Badodels, asawa daw ni Majoho. Yung Majoho, iba ho yun. Iba ho yung Majoho.
Iba yung majoho partner. Ano ka ba? Sabi ni Kuya. Oy, ikaw talaga. Yung majoho po babaho po kaya yun. dapat Mr. President, ibalik na natin yung Philippine history. Yes, Sir. napaka-importante po yung majoha. Alam mo, ito yung kahalagaan ng mga history game show. Yung alam mo yung mga basic na, kahit nga yung tanong mo lang, sino ang nagtahi ng watawat ng Pilipinas? Yung mga ganong basic na question, di ba? Pero alam mo, Sister El, ako nung college ako, ito realidad to, may nagtanong sa klase, syempre, anong meron bukas? Kung ito, June 11 yun. Kasi, okay, June so 11 alam natin ang sagot. Sabi, bukas po, Independence Day. Okay, June 12. June 12. Ang tanong, anong taon? Anong taon? Kasi sabi nung kaklase ko, uy, kailan ba yun? 1900 something. Tapos nagulat ako. Sabi, hala, Day, bakit tayo nandito? Balik tayo sa elementary. Hindi mo sinasabing magaling ka. Hindi naman. We're not saying po na magaling po kami dito. Pero basic kasi yung mga ganun, history po yun. Yun ang itinuturo Yes, dahil yun ang observe natin yearly. 1898. Hindi, ang kasi dito, partner, ang nagiging problema natin, nakakalimutan natin yung mahalaga po yung parte ng kasaysayan ng bansa. Hindi na i-instill sa utak ng bata. Siguro sa batch kasi natin, partner, mayroon tayong Philippine history, yung Civica at Kultura. Naalala ko yung libro ko noon Civica at Kultura, pati yung kulay ng cover niya, naalala ko pa. Alam mo yung nandun lahat yung history, basic na history. Grade 1 ka palang tinuturuan ka na ng mga basic na eto yung history ng Pilipinas, paano ba tinalo ni Lapu-Lapu si Magellan, saan ba naganap yung kanilang alam mo yung mga basic information na kailangan alam mo, yung kung saan ba siya tinalo, saan ba nangyari yung sa Mactan, Cebu, saan ba yung nang dumaong si Lapu-Lapu, yung mga napuntahan niyang lugar, si Magellan saan ba, yung mga ganun. Pero kasi partner, kasi ang katwiran lagi, boring kasi ng history na yan Pero actually, hindi. Hindi, pero dapat ngayon, history is supposed to be fun. Kasi visuals na ngayon Yes, actually, nalalagyan na ng digital na tayo, diba? partner, diba? Kaya dapat, ito pa nga, partner, ang masakit. Pag tinanong mo, ano ang pambansang isda ng Pilipinas, hindi nila alam. Sabi nila, tilapia. Hindi, may nakita ko. Yung, di ba, uso ngayon yung mga sa Reels, Facebook Reels, magpapagame. So, ang mananalo, bibigyan ng pera. Tinanong yung bata, ano ang pambansang isda ng Pilipinas? Tilapia. Alam mo, partner, maraming gumagawa niyan sa social media, yung mga quiz. Yung pag nanalo ka, meron kang certain amount. Pero maganda yun. Bakit na-educate yung mga tao? Kaya Sherwin Alparo, baguhin natin ng... Ay, tanong natin, ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Di ba? Baka nga hindi nila alam yung pambansang dahon, baka sabihin malunggay. Pero alam mo, Sister El, dito natin nakikita yung yung realidad sa edukasyon natin na dapat talaga naglalaan tayo ng panahon, pondo, materials. Tsaka bakit natin kailangan tanggalin yung mga subject na alam naman natin na kailangan? Siguro yung mga subject, lalo na po pagdating sa pag-i-educate tungkol sa mayamang kultura, paano ba ang Pilipinas nagkaroon ng sariling kasarinlan. Philippine culture. Yes. Kasi minsan may mga kultura tayong nawawala na, nalilimutan, di ba? Kaya nga, sir, tama po yung sinasabi ni Sir Benjo, dapat po maibalik yung Philippine history. Sa senior high school. Napaka-importante din nun, tsaka partner, part ng history natin, martial law, 'di ba? Yung mga ganyan importanteng importanteng pangyayari sa yan talaga bahagi ng natin ng history. Dapat nandiyan yan para ma-inform, hindi naman para alam mo yung utak ng tao dapat hindi ito yung paniwalaan mo kasi ito yung history. Hindi, dapat lang aware tayo ano yung history ng Pilipinas. Kasi yun talaga yung nangyari. So dapat part niya ng ating pagiging Pilipino yung tayo maalam sa ating kasaysayan. Yes, oo. Pero bago tayo, partner, mag-commercial break, Kuya Het, wait lang i-announce ko lang muna ito. Lalo na dun sa mga active na mga mga kabataan. Kung kayo po ay interesado, ang National Youth Commission po sa pamamagitan ng tanggapan ni Commissioner Lawrence Jestro, sila po ay naglunsad ng Regional Assemblies of the
the National Youth Parliament at yan po ay gaganapin dyan sa Region 8 sa July 11 to 13. Dyan po sa may Samar. Ayan. Sa mga interesado po, bisitahin nyo po yung Facebook page ng National Youth Commission para po sa iba pa pong detalye. Yan po ay gaganapin again sa July 11 to 13 dyan po sa Samar. Yan po ay National, nasa na ba yung aking binabasa? Yan po ay Regional Assemblies of the National Youth Parliament. Ayan. Sa mga interesado, go ahead po para po sa inyo yan. Malaking bagay po yan. But anyway, kami po ay magko-commercial muna at sa atin pong pagbabalik, hindi natin mahanting partner ang LTFRB. Pero okay lang. Pag-usapan na lang natin mamaya ang iba pa pong issue dahil ang DSWD partner, mayroon silang pinapaimbestigahan ngayon. Alam mo kung ano? Bakit? May nangingikbak. Uy! Nangingikbak na opisyal ng barangay. Grabe ang... Ito partner. 10,000 dapat ang matatanggap nung isang buntis dyan sa may Davao del Sur. Alam mo kung magkano binigay? Niya, Tindi naman ito ni Kupitan. 1,500 lang ang binigay. Uy, grabe ka naman, sir. Sir, konting naman. Napaka-greedy mo naman. Kapal naman ng mukha. Ang pains ng COVID-19 pandemic ay na-extend. Pero, ayuda. Ayuda days. Diba? Pero alam mo, partner, sa kahit na sinong, kahit ikaw po ay hindi ka man opisyal ng barangay, kung ikaw po ay isang public servant o kung ikaw po ay pinagkakatiwalaan, wag naman po tayo masyadong greedy. Wag naman po natin, kung ang para po sa tao, para sa tao, ang para sa'yo, para sa'yo. Wag naman tayong dinidiretso nyo sa bulsa nyo. Wag tayong ganon. Kasi po ang pera, hindi yan nadadala sa kabilang buhay. Pilipinas ang oras, 9:41. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiac Catheterization Laboratory o Cardiac Cath Lab ng Nag-quiz tuloy kami on the spot. Score po update 1-1. Kamay sa dibdib. Sino ang siya. Pero ito ang atin pong partner, natatawa tuloy ako sa pambansang isda kasi sinabi ko tilapia kanina. Hindi yan po ay sagot doon sa Facebook doon sa Facebook na napanood ko. But anyway, mag-move on na tayo sa ating Philippine history. Puntahan muna natin, may update si Edniel Parosa, partner. Yes, ito na. Ang Pangulong Bongbong Marcos inatasan ang mga sundalo sa norte na maghanda laban sa external threats ayon sa AFP. Balita mo yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nicole at Sister L, pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo sa norte laban sa tinawag niya mga bantang panlabas sa external threat. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa ng Presidente ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga tropa sa 5th Infantry Division at Joint Task Force sa Tala, ganyan sa may Gamang Isabela. Sa kanyang talk to the troops, sinabi ni PBBM na kailangan ng maging alertado ng hilagang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga hindi na binanggit na geopolitical development. Tinawag ng Presidente na nakababahala o worrisome ang nasabing mga banta dahilan para atasan ng military units na maganda sa dalawa umano nitong mga misyon. Matatandaan nito ang entrada ng taon. Inilunsad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept na layong tutukan ng territorial waters mula sa dating internal security na binabantayan ng AFP. Sabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, present sa talumpati ng Pangulo ang mga sundalong opisyal na nakasasakop sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH52, Edniel Parosa. Partner, kanina naputol tayo bago mag-commercial yung sinasabi ko na mayroong iniimbestigahan ng Department of Social Welfare and Development. Ito nga yung kaso ng pangingikbak. Yung nangungupit po, nag-kickback po yung isang opisyal ng barangay na dapat sana ay 10,000 pesos, partner, yung matatanggap na tulong ng isang buntis po nating kababayan dyan sa may Davao del Sur. Pero, ang binigay, partner, 1,500. Lupit, Oo, yan yung partner,
AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Oh. So dapat ay 10,000 ang ibinigay po nung punong barangay ay 1,500. Barangay chairman ito. Chairman, punong barangay partner Ang lupit naman ito, kakapanalo lang nung hindi, pala, opisyal ng barangay pala. Opisyal lang ng barangay. Opisyal ng barangay. Isang opisyal ng barangay. Nakakaloka naman. Wait lang ha. Sabi dito, ayon sa DSW, iniremit ng biktima ang nakuhang ayuda sa barangay, binawasan ng mga opisyal ang kanyang cash. Isipin mo partner ha, 10,000, 1,500, 8,500 ang kinuha. Binigyan lang siya ng 1,500 Uy, ang tindi diba naman laki nun? Partida, Sister L, ilang buwan pa lang mula nung barangay elections. Wala pang isang taon diba? Ang malupit partner, alam mo kung ano ang kanilang sinasabing dahilan. Sabi daw ng mga barangay official, pagpaparte-partehin at ipamimigay pa daw yun sa ibang tao, yung tinapyas na ayuda. Hindi po ganun yun. Yung AICS po, buo po yun, may ibibigay. Kaya nga po yun ayuda po sa bawat individual. Hindi yun po para hati-hatiin. Wala pong sinabing ganyan ng DSWD. Tindi nyo nag-post kasi ito sa social media ang biktima o ito pong nabiktima ng pangingikbak na si Miss Anne Villarin. Na ito po ay nag-post sa kanyang social media dahil nadismaya dahil nga po sa nangyari sa kanya. Gagamitin pa sana niya partner yung pera. Manganganak siya. Diba? Dahil buntis. Lapit naman na itong mga opisyalis na kaya ito. bakit po natin yan ibinabalita? Para po dun sa mga opisyal ng barangay. Huwag naman pong ganon. Huwag naman pong makapal ang muka. Ang kapal naman po ng muka ninyo para tulong na nga po yan sa tao. Kukunin nyo pa. Kayo po ay public servant. Imbis na kayo po ay magpagaan sa buhay ng ating kababayan, kayo pa po yung nagiging tulay para sila mahirapan. Nako, na-high blood ako kapag ganyan partner. Hindi naman ito ni opisyala ito kasi naman ito. Oo, kasi alam mo partner, marami tayong mga nai-encounter, may mga nagsusumbong na biktima ng mga ganyan, yung kawalang hiyaan ng mga opisyal ng barangay. Hindi po namin nilalahat. Pero marami po talaga ang walang hiya. Pero nung pandemic years pa di ba? Uso na yung mga may ganyan. Hindi pa pala natapos yun. Partner, ang daming greedy sa posisyon. Yung iba, tumatakbo hindi po dahil para tumulong. Yung iba, tumatakbo para pangkabuhayan nila. Kung ikaw, diba, kung ikaw ay totoong public servant po, hindi po pera ang habol mo, kundi po serbisyo. Diba? Ay, nako. Magbe-break nga muna ako, Kuya Het. Inom lang ako ng tubig. Pilipinas, 9:51. Reyes, Yuel. Good morning, Sister L, Nicole. Ilang pansamantalang isasara simula alas 11 mamayang gabi ang ilang kalsada sa Caloocan bilang bahagi ng paggunita sa mga aktibidad para sa Araw ng Kalayaan bukas. Kabilang dito ang Rizal Avenue sa kanto ng 10th Avenue magkabilang bahagi, gayon din ang Samson Road, corner Lapu-Lapu Street magkabilang bahagi, at ang EDSA southbound lane patungong sa Balintawak. Inabisuhan naman ang mga maapektuhang motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Samantala, sa buong Metro Manila, aabot sa 35 individual ang inaresto sa 23 anti-illegal drugs operations sa Magdamag. Pinakamarami ang nakumpiska na marijuana na nasa 200 gramo habang 119 grams naman ang shabu. Sa kabuuan, nasa 835,000 ang kabuuang halaga ng illegal na droga ang nasamsam. Samantala, muli namang inanayahan ng MMDA ang publiko na makiisa sa isasagawang Metro Manila Shake Drill 2024 sa July 31. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bilang bahagi pa rin ng pinangangambahang The Big One na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila. Samantala, ngayon lamang inaglabas ng thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa sa mga karatig lalawigan sa Metro Manila. Kabilang dyan ang Cavite, Bataan, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Zambales kung saan maaaring maranasan ang moderate to heavy rain showers hanggang sa susunod na 2 oras. Kasalukuyan naman itong nararanasan dito sa Metro Manila sa bahagi ng Pasig, Makati, Mandaluyong na maaari ding tumagal ng hanggang 2 oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Damdamin.
bayan. Maraming salamat, Yuel Reyes, sa partner. Bago tayo magpaalam, mayroon pa tayong 2 minuto na lang. Pero, eto muna. DZRH 85th Anniversary Countdown. Partner, narinig mo na ba ang malaking balita? Muli pong uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw. Dahil malapit na po ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. Sa July 15 po, muli tayo magsama-sama sa 85 sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. At para po sa DZRH, minus la kay Mayor Deo Macalma dito po sa programang Damdaming Bayan. Kami po ang iyong nakasama. Sister L po, Elaine Apit. Ito naman po si Nicole Lopez. At shoutout habol natin, si Tata Al Villanueva, nanonood pala sa atin kanina pa, partner. Ayan, may pa-picture pa siya. And hello kay Cazo J. Jimenez, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Thank you po at magkarinigan po tayo ulit. Bukas ay Independence Day. Makakasama na po natin si Mayor Lakay, Mayor Deo Macalma. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Makakasama nyo naman po dyan ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas, ang oras, 10:00 na po ng umaga.